Ready? Sing. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I sing. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this I plead. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone. Nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Evening sa tanan. First of all, kapasalamat ko sa Ginoo sa iyagid nga privilege sa iyagid nga pagbulig sa akon sang ara ko sa Japan sa akon nga internship. Kapasalamat ko sa iya nga katutom nga hindi naging mahapos ang pagtudlo sa mga Japanese nga mga estudyante. But then, siya ginangatag sa akong strength, gid kagkabakod nga ma-survive ato nga 3 months nga internship. Kag salamat gid sa mga nangamuyo, samtangar ako didto. And even man, pasalamat man ko sa iyagid nga katuto man sa akon nga college life. Mas sini nga March, makagraduate na ko. And may blessing pag nga makagraduate with honor. So, hindi siya naging mahapos, pero ginprove sa Ginoo ang iyang nga promises, kag iyang nga word nga naging matuod sa akon nga kabuhi. And even man sa akon man nga mga ginikanan nga naga-support man sa akon emotionally, financially, and physically gid. Kag I bring back all the glory and praise. Okay, diri kita palihog sa Acts, no? Acts chapter 27. Istorya ini ni Apostle Paul sang nagapanglakato na siya, no? Sakay na siya sa batel, no? Pakadto na tani sa Rome. Agud nga i-present na siya dito sakay sa emperor. Kag tungod sang bagyo nga nag-abot sa ilang nga pagpanglakaton, na-stranded sila, no, sa isa ka island. Kag sa sining island, dira ginpakayag sang Dios ang iyang mga tinutuyo sa kabuhi ni Apostle Paul. Kag sa sining nga pag-atubang o kon sa sining nga part sang kabuhi ni Apostle Paul, nagatubang siya sang isa ka bagyo, no? Nagpangatubang siya sang isa ka bagyo, literal storm. Amoy nang rason kung nga nalunod ang ilang ginasakyan, kag ginadala sila dito sa isa ka island. Kag matuod gid bala ini sa aton man kabuhi mga kauturan nga nagatubang kita sang mga nagkalain-lain nga bagyo sa aton kabuhi, no? Some storms are physical, parehas ini sa kay Paul nga na-experience niya. Naka-experience kita sa mga natural disasters, no? Mga pagbaha, no? Earthquake, kag iban pa nga mga natural
calamities or disasters nga ito na-experience para isang 2 years ago dito sa Tacloban, no? Ang Yolanda, hindi ginaton ina malipatan tungod sang damage nga gindala sa ito nga bagyo. Kag ina nga mga bagyo sa aton kabuhi, hindi naton ini gidya malipatan. Mga natural storms or physical storms. Kaya may ara man kita ginatubang ng mga emotional or spiritual storms and personal storms sa aton kabuhi. Personal naton nga mga pag-atubang sa mga kabudlayan sa aton nga mga kabuhi. For example, ang kamatayon sang isa sa mga hinigugma sa aton kabuhi. No? Nagahatag ina kasubanan sa aton. Job problems. May mga problema kita sa aton ulubrahan. Gina-persecute ikaw, ginabutang ikaw, ginatilawan kagid sa ginatawag sa imo bilang honesty, sang imo nga resolution nga magtindog kag magpahayag sang imo pagtuo para sa kay Kristo Jesus. Ginatilawan ini kita, no? May mga problema ginasugata naton sa aton pamilya. Mutsulingon mga kauturan, storms, both physical or spiritual, are part of our life. Bahin gid niya sang aton kabuhi, hindi kita makaiskapar. Sa gusto ta kag sa hindi, magapangatubang kita diri. Kag human nature nagatudlo sa aton, nga hindi kita ya gusto magatubang sa mga kabudlayan nga ini. Storms of life. Di ba? Why gid gusto sa aton? Ang gusto tayo, happy life. Easy life. Ang kabuhi nga hamungaya. Amo na yung ginahandom naton. Pero ang paagi sang Dios sa aton kabuhi, agod nga maangkon ta ang kabuhi nga hamungaya, magaatubang kita sa sini ginatawag storms of life. But silingon, ang pamangkot sa aton, hindi na kun san-o o kung ano nga klase sang pagtilaw, storm, mag-aabot sa aton kabuhi. No? The right question is not whether they will come or when, kaya sigurado gid siya nga mag-aabot ina, but how we will respond to them. Paano kita mag-atubang sini nga mga storms of life? Paano kita mag-atubang sa mga pagtilaw nga nag-aabot sa aton kabuhi? Si Apostol Paul yan, nagatubang sang life-threatening storm. Isa to kadelikado gidya nga bagyo. Kaya sa bagay gani nga nalunod gid ganing ilang barko. Di ba? Kag nagpanik ang mga tao nga gina mga kaupdanan dito ni Apostol Paul, nagpanik sila. Kag sa sulod sang 14 kaadlaw, ginatubang nila ang bagyo. Can you imagine? 14 kaadlaw nga ara ka sa tunga sang lawod, kag nagabagyo, ano ayhan ang imo nga batsyagon? Naka-experience na kamo nga nagsakay kamo sa barko halin sa Manila, pakadto diri sa Bacolod. Ti pila ina ka oras ang pinaka lawig guro nga inoras, mga 18 ka oras. Kung magbarko ikaw halin sa Manila pakadto sa Bacolod, na kag kung magatuba kung mabagyuhon ambi, bisan Bacolod, Iloilo na lang nga perti ang balod, ginanervyos ka na, di ba? Hindi ka na uneasy ka na. Tiniya 14 kaadlaw nga nagatubang sila sa mga dalagko nga mga balod. Kag natural ang mga tripulante na panik, kag of course si Apostol Paul may ara siya sang kasiguruhan nga kung ano man gid ang matabo sa iya kabuhi, may Diyos siya who is the anchor of his soul. Gani sa sini nga gabi pamalandungan naton, anchored in the midst of difficulties. Anchored in the midst of difficulties. Naangkla ang iya kabuhi sa iya buhi kag matuod nga Dios sa tunga sang mga pagtilaw kag mga kabudlayan nga nag-abot sa kabuhi ni Apostol Paul. Nakasiguro si Apostol Paul
nga bisan pa amuni nga sitwasyon, he was safe and secured in Jesus. Safe and secured siya. Ano pa nga kalmante siya, no? Nga magatubang tani siya, iya purpose, kung nga nagsakay sa ara sa sinang barko, nga magpakikita dito sa kay Caesar, no? Sa pag nahanungod sang iya nga kaso. Pero mga kauturan, sa nagatubang si Apostol Paul sa sini nga bagyo sang iya nga kabuhi, physical storm and spiritual storm, na-experiensyahan ni Apostol Paul or ginpamatud-an sang ni Paul sa sini nga iya nga Diyos, nga ang Diyos amo ang iya nga kaisog. Ang Diyos among iya kaisog. The anchor of courage. That's sa verse number 22. And now I exhort you to be of good cheer. Now I exhort you to be of good cheer. Hindi ikaw maka-encourage sa iban nga mga tao kung ikaw mismo discourage ikaw. Perting discouragement man sa imo kabuhi. Pero ang kasiguruhan ni Apostol Paul nga ginakapyutan, nga may Diyos sa iya nga buhi kag matuod, nga nagakontrolar sang ining nga sitwasyon. He knows that his God is in complete control of the storm. He knows that his God is in complete control of their situation. That's why sa iya nga part, may ara siya sang assurance, may ara siya sang kalinong. That's why siling niya may ara siya sang kaisog. Sa pag-encourage ang iyang mga kaupdanan, be of good cheer. Be of good cheer. Mga kauturan, sa aton pag-atubang sa mga nagkalilain nga pagtilaw sa aton kabuhi, knowing that we have a God who will always stand for us, who will always stand by us, who will always help us, nagahatag ina sa aton sang encouragement. Nagahatag sa aton bala sang assurance nga He will take full control of us. Siya ang bahala sa aton, kay siya man ang nakaibalo kung anong maayo para sa aton. That's why, in the midst of these storms, in the midst of these difficulties, kabay pa nga maka-cheer up kita sa iban nga mga kauturan naton nga down and about to be out, knocked out. Natumba na, kag daw mag-give up na gid. Kagabay pang ang imo, kagangakon kabuhi, makahatag sa ila sang inspirasyon, makahatag sa ila sang kakunyag to cheer them up. Nga magsiling, keep moving, keep going, keep standing. Kay may Diyos kita nga masaligan. May Diyos kita nga handa magbulig sa aton. Amo ni ang ginhimo ni Apostol Paul. Ti 14 ka adlaw nga waswas ang balod kag bagyo sa ila. Kag nagahinibi sila, panic na sila. Ti ara si Paul nga nagsiling, be of good cheer. May Diyos kita nga nagsiling sa aton, no? Ara da sa likod nato, no? Be still and know that I am God. Be still, relax, kalma ka mo, kagkilalahan ninyo kung sino ako nga Diyos. Ako nga Diyos, time and again, makahatag idya, makagarantiya sang akon bulig sa inyo. So, mga kauturan, courage is not the absence of fear. Ang kaisog, hindi mo silingon, why nakikita yung kakugmatan, why nakita kulba, why kita kulba, ginakulbaan kita, ara ginaya permi ang fear. Ara na yan nagaupod sa aton, bisan diin kita magkadto, may fears kita, unfounded fears. Kung kaysa gani, waay man sang rason nga may kahadlukan kita, pero nga may kahadlok kita. Unfounded fear. Ti siling sampulong sang Diyos diriya, nga kung courage is the ability
to go on in spite of these situations. Hindi bala maayo, unfavorable situation. We have that courage, we have that ability to keep on going. Amo na nagatulod sa aton. Amo na nagahatag sa aton sa assurance. Sigiya lang, sigiya lang. Kay ara lang ako sa imo. Amo ina nga aton nga Diyos. Kay sa aton niya, ano kita? Mahadlukon kita mo. Fearful kita iya nga mga tao. Pero ang Diyos nagahatag sa aton courage to overcome that fear. Courage is not the absence of fear, but how to overcome it. To overcome that fear is to trust in the Lord. Amo na ang ginhimo ni Apostle Paul. Silingon, mga kauturan, or courage is the ability to hang on. Courage is the ability to hang on. Kay sino kita mag-hang on? Ha? Of course, sa aton Ginoo nga si Kristo Jesus. Hindi ba lang? Inang ginakanta naton? No? I will cling to that old rugged cross. Ako na akson, ako na kapyutan. Ako ina nga tutukan. Amo nang silingon, courage. The ability to hang on. Kamay ko kay sabla, nagakabit kita. Nga kapoy-kapoy na gid. May tendency nga kung isa nato kakamot makabuhi sa ginakapyutan naton. Amoy ng courage, no? Hang on. Kabay pa nga mo ng aton nga attitude sa aton nga pagkabuhi sa sining kalibutan, sa aton pag-alagad sa Dios. Kaya nga makapoy ang pagkabuhi sa pagtuo. Pati ka mo sina? Ha? Makapoy ang pagkabuhi sa pagtuo. Kag hindi tanan nagatuo kita. Hindi sa tanan nga tiyon nga mabakod ang aton pagtuo. May mga tinion ang aton pagtuo baw naga-weekend man tungod sa mga pagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi. Pero just like siya kay Apostle Paul, sang inang assurance nga ang Diyos nagaupod sa aton, kabay pa, may ara kita sang ability to hang on. Ability to hang on. Kag ina ang Diyos magapakig-upod sa aton. It is courage. It is the strength. Courage is the strength of character that helps us continue in the midst of overwhelming difficulties. Courage, it is the strength of character. Amo na ang courage, amo na nagapabakol sa aton. Amo na naga-inspire sa aton. Nga magsige lang sa tunga sang mabudlay nga sitwasyon. Ara kita, nagatubang kita ya, many times nagatubang kita sa mga mabudlay nga mga pagtilaw. Kabay pa nga sa bugay sang Dios ma-remind kita permi nga magpakig-isog kita. Now, for example, sa sining mga kaisog, no? Nga ginatudlo sang pulong sang Dios sa aton, no? Be of good courage, be courageous. Sa example bala ni Daniel. Sa example ni Daniel, nga sang si Nebuchadnezzar, may mga tawo nga tungod bala sang ila bala nga kahisa sa kay Daniel, sa pagtuo ni Daniel, kay sa pagtuo ni Daniel sa iya buhi kag matuod nga Dios, gin-promote siya sang Diyos. Gin-promote amo na sila yung sampulong sang Diyos mo. No? Ang promosyon ay nagahalin sa east or from the west. Ang promosyon nahalin sa Diyos. Ang Diyos ang nakita niya nga deserving ang pagtuo ni Daniel. Kag ang pagtuo ni Daniel makahatag sang inspirasyon sa iya nga mga katawhan sang Israel nga gin-esklabo sang Babylonia, gin-promote sang Diyos si Daniel. Yes. Gin-promote siya, hindi tungod sa kung ano nga mga rason.
He was promoted because of his faith in his God. Tungod sa iya nga pagtuo. Kag natural, kung i-promote ikaw, may aragid siya nga nagapakalain. Man nagapakalain, inabalang ginatawag naton nga crab mentality. Nga kung nato ka na sa babaw, may mga tao gid siya nga nagabutong sa imo paidalom. Kag siling nila, nakita nila para sa ila, nakita nila ang weakness ni Daniel. Nga why sila kabalo, nga ang source of strength and courage ni Daniel, ara sa iya nga pagluhod, pirmi, sa pagpangamuyo, sa iya nga pagsimba. They thought, nga mo ng weakness, amo na makalusot sila, agod nga, makuha nila, madula si Daniel sa ila nga igtululok. Agod nga why na sa may mag-ulang sang ilaya nga personal and selfish ambition. Okay? So ginhutikan nila ang hari, si King Nebuchadnezzar, no? Nga napatindog siya sang dako bala nga nga golden image, no? Nga kada magbagting ganing lingganay ang tanan maluhod kag magsimba. Di niya si Daniel, sa pulong sang Diyos, dira sa Daniel chapter 3, why nagluhod sa sina nga image. Nagluhod siya pakadto sa Jerusalem, nga digto yan sentro ang pagsimba nila sa buhi kag matuod nga Diyos. Kag pagsugid nila to sa kay King Nebuchadnezzar, ano ang punishment ganito? Anong punishment sang tawo nga hindi magluhod sa sina nga golden image? Ihaboy sa digto sa hurnuhan. Di ba? Sa fiery furnace. Nga pirti ka init, matunaw ikaw tungod sang pirti ka init. So, ginhaboy sila digto. Ini si Daniel, kagang iya nga mga kabyanan, kag kanami iya sang pagtuo ni Daniel. Kay sang ginpatawag siya ni King Nebuchadnezzar, ang pamangkot ni King Nebuchadnezzar sa iya. Amo din pamangkot ni King Nebuchadnezzar, "Who is that God that shall deliver you out of my hands? Who is that God who shall be able to deliver you out of my hands?" Sino gid ina nga Dios nga makaluwas, nga maluwason niya ka sa akon mga kamot. Sa aton nga pagkabuhi, sini nga kalibutan, lain naman niya nga mga persecutions, di ba? Hindi naman niya nga parehas ni kay Daniel nga persecutions. Pero ang mga pagtilaw nga ginatubang naton lain-lain, kag siling sa mga tawo sa aton, diin na ang imo Diyos nga ginalagad. Sige kada simba-simba, sige kada kadto-kadto balik-balik prayer meeting, load-lohod ka mo da, kung anong nahimuhon nyo, anong mahimo sa inyo na nga Diyos? Who is that God who shall be able to deliver you out of my hands? Sino ang imo Diyos nga ginalagad, nga ginasimba mo na, nga way managani nagasabat sang imo pangamuyo? Hindi gani siya makaprovide sang imo nga kinanglanon? Sige ka pa simba. Ang sabat yan ni Daniel, no? Siling niya, "If it be so our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King." Pero siling niya, ining amon nga Diyos, sarang makabulig sa amon, sarang makasabat sang imo kag sang akon pangamuyo. Makasabat siya. Kag ginprove yan na madamo na nga matinion sa aton kabuhi. Di ba? Galing ko kisang yawa, nag-insinuate lang sa aton nga, sang una pa man to yan. Lain naman niya subong. Hindi ba? Kung ginsabat sa to, yati subong. Anong imo sitwasyon? Inugtagbong ka na digto sa hurnuhan.
Siling ni Daniel, kabay pa nga, amo maning aton pagtuo, amo maning aton nga attitude sa pagatubang sa mga nakililaing, nga mga kabudlayan sa aton kabuhi. But if not, kung ang Diyos hindi magluwas sa aton sa katalagman, kung ang Diyos hindi magsabat sa aton pangamuyo, kung ang Diyos hindi mag-ayos ang aton mga balatian, siling din ni Daniel, O King, that we will not serve thy gods. Grabe nga declaration sa pagtuo yan ni Daniel. Ha? Ihambal yan na sa wicked king, nga si Nebuchadnezzar. Kung hindi magiging may pagluwason sa Diyos namon, sa burning fiery furnace, hindi kami magsimba sa imo ya Diyos. May imo nato na. For example, ang ISIS magkadto na diri sa aton. Ari na di ang ISIS sa Negros. Dakpon kita nga mga Kristohanon. Kagdason, pahugon kita nga pangutdan kita ulo. Kung hindi kita mag-upod sa ila, utdan kita ulo. Mapakuan man kita, mapakonvert man kita para nga maluwas ang aton ulo. Ariya si Daniel, bisan hindi pa siya magsabat sa among pangamuyo. Silinga niya, we will not serve thy gods nor worship the golden image which thou hast set up. Hindi kami magluhod. Aber pa kung maano kami. Aber pa kung anong himuon mo ya sa amon, basta nga hindi kami magluhod. Courage. Courage. May kaisog to stand for his God. May kaisog to stand for what he believes. Sa iya conviction nga ini nga Diyos nga ginludhan niya. Amo ining buhi kag matuod nga Diyos. Di kita nga mga Kristohanon, may amo makita sina nga pagtuo, may kaangay makita sini nga conviction. Nangamuyo kita, tuition, kaya ti ma-exam na, why pa? Why gisang nag-abot? Nag-exam na lang to ang iban nga mga estudyante, ikaw yung Christian, why kaya? Masiling ka dayon, ano ka man Ginoo man? Hindi, nako sa imo, sa tuition pa lang na, hindi pa kita pag-itagbong to sa fiery furnace. Ayan, ayan, pag-ikon utdan kita ulo. Wow. Diragin nato, mapamatudan ang aton nga pagka maminatudon sa Diyos. But ari si Daniel, bisan utdan ulo, bisan itagbong dito sa hurnuhan. We will not serve your God. We will not bow down to your golden image. Declaration of his faith. May courage sa pagdeklarar sa nga pagtuo. Pero anong ginhimo sang Diyos, mga kauturan? After sina. Ano ang ginhimo sang Diyos? Wala na naging wala sang Diyos ina nga pagtuo. Ginonor sang Diyos ina nga pagtuo. Nasunog si Daniel? Nasunog siya? Why siya nasunog? Bisan baho sang aso, why gid? Why? Why? Ginprove sang Diyos nga kung magtindog lang kita para sa iya, nga magbabakod kita para sa iya. Courage to stand for Him. He will also honor our faith. God or faith honors God, and God honors faith. Kagin-honor sang Diyos ang pagtuo ni Daniel. Kag anong ginhimo sang Diyos sa kay Daniel? Sa kabuhi ni King Nebuchadnezzar, verse 29, grabe niyo. Kanami gid sini. Therefore, I make a decree that every people, nation, language, which speak anything amazed against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces.
and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. You see, mga kauturan, ang result sa pagtuo ni Daniel. Hindi ba? Grabe, no? Kabay pa nga buligan kita sang Diyos nga makaamkon sini nga klase man sang pagtuo. Nga ma-develop ini sa aton. Sa tunga sa mga pagtilaw, nga ginatubang naton, kabay pa nga may courage kita sa pag-atubang sina nga may Diyos kita nga magabulig sa aton. Kag unang pagtuo naton sa aton buhi kag matuon nga Diyos is at stake. Kabay pa dumdumon tagid pirmi si Daniel. Nga bisan paludhon kita sa mga Diyos-Diyos, hindi kita magluhod. Nga magpaupdon kita sa mga pagtililipon nga nagapasipala sa aton buhi kag matuod nga Diyos. Kabay pa may kaisog kita nga magsiling, no, I will not join. Hindi ako magupod. Kaya nga man, sa sina nga desisyon, balusan kita sang Diyos. Kaya ang result, even si King Nebuchadnezzar, wicked and godly king, nagtuo sa Diyos ni Daniel. Kag naghimo pa sang isa ka-decree, nga ang bisan sino nga magpasipala sa ngalan sang Diyos ni Daniel shall be cut in pieces. Dugmukon. Can you imagine sina? Dugmukon ikaw kung magpasipala ka sa Diyos ni Daniel. Kagdason, ano pagid? Kay sila nga, ang unbeliever ni si King Nebuchadnezzar, tungod sa pagtuo ni Daniel, nagtuo siya sa Diyos ni Daniel. That's why sila nga, because there is no other God. Because there is no other God. Why na sang iban pa nga Diyos magluwas sa sini nga Diyos ni Daniel. Mga kauturan, mabudlay ang ginatubang naton. Pero kung mag-hold on kita, mag-hang on kita, silinto sa aton bala nga pag-define sa courage, no? May ara kita sang ability to keep on going in spite sang hardships. Amuning himuon sang Diyos sa aton, mga kauturan. Kag ano ginhimo sang Diyos sa kay Daniel? Ha? Ano ginhimo sang Diyos sa kay Daniel tungod sina nga pagtuo? Verse 30. Then the king, grabe pagido, hindi lang gin-promote siya, kundi sa nagligad ng mga tinuig, kundi hindi gin-promote pagid siya. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. You see? Amo na ang resulta sang pagtuo sa Diyos. Ikadua, Elijah. Ano naman yan sa part yan ni Elijah? Sa 1 Kings, no? 1 Kings chapter 18. 1 Kings chapter 18. Bao ini mga Israelites, no? Ang mga Israeli noon bala, ginpakitaan naging sila sang gahom sang Diyos right in their faces, right in their eyes, sa ilagid mga mata, ang gahom sang Diyos sa ilang mga kabuhi, alin pa sang una sa ilang mga ginikanan. Way untat ang pakita sang gahom sang Diyos, pero pirtigid, hindi gid sila gyapon niya magtuo sa sini nga Diyos. Kay digto gid sila gyapon masimba sa mga Diyos-Diyos sa kay Baal. Digto gid sila maluhod sa kay Baal. Kaya amo to ang damo, amo to ang popular, amo to ang sadya. Oh? Ato to ang tanan. Kamo na lang da. Dire kami yaw. Kaysa pila ka adlaw, kamo na lang dira. Huwag na sang may maupod sa inyo. Di kung isa, sa sinanga statement, baw daw nagaratol kita, daw nagapanik. Oo no, basi kita na lang ni pila ka adlaw. Basi kita na lang. Ha?
Amo na ang balatyagon sa mga Israelites. Kay labin pa bisan pagani sa kay Elijah sa ulihin, na discourage man siya. Kaya nagsiling siya, Ginoo, na ano ni man, ako na lang ni isa. Di ano siling sang Diyos sa kay Elijah? Oops! Bao na ano ka man Elijah man? Sabi mo isa ka lang, may ara pa. Pila ganito ka, kuhan pa? Ka-prophets? Ha? 800 more prophets. Ang waya nagaluhod. Sakay, Baal. Bawa, bita kita na lang. May ara pang iban, mga kauturan. May ara yan nga iban. Nga way pa yan nagpilo ang ilang mga tuhod kag nagluhod sa ginatawag naton subong kompromiso or compromises. Or compromise. You see? Hindi tayo nag-iisa. Ato na naya feeling, ato na naya balatyagon, amo ng balatyagon sa ulihin ni Elijah. Pero, ginpakita isang Diyos bala sa kay Elijah o sa Israel, sa kabilugan nga nasyon sang Israel, paagi sa kay Elijah, ang ila unbelief. Ila unbelief. That's why silindi rin ni Elijah sa 1 Kings chapter 18 verse 21, silindi ni Elijah sa Israel, and Elijah came unto all the people and said, How long hold ye between two opinions? Nga nagalibog ang inyo ulo, nga hindi ka mo makadecide. Siling din niyo, if the Lord be God, then follow Him. But if Baal or Baal ang baguhi kag batuhod nga Diyos, then follow Him. Nga magduwa-duwa pa kamo, nga magbaka-baka pa kamo, nga isa ka tiil dito sa Diyos, ang isa ka tiil hari diri kay Baal. Why hold ye two opinions? Decide once and for all. Decide once and for all. Amo na sa aton kabuhi, mga kauturan. We must decide once and for all sa aton conviction sa pulong sang Diyos. Once nga mag-decide kita, then so be it. Aton ina panginmatyan. Aton ina halaran sang aton kabuhi. Yes, amo na ginhimo ni Elijah. Silingan sa Israel, decide once and for all. So nakita naton 450 ka mga propeta ni Baal, nagabihan lang waigid nakasunog sang ila nga halad. Ang iya ni Elijah, of course, na ibaluan naton sa pulong sang Dios, nga gin-honor sang Dios ang iya nga pagtuo. Kaya that's why sa verse 38, silindiri sang pulong sang Dios, then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Lord, He is the God. The Lord, He is the God. You see? Ang sabat sang pangamuyo naton, ang sabat sang Diyos, ang mga panghikot sang Diyos sa aton. Kabay pa, nga mo ini maga-confirm sang aton pagtuo, nga makasiling kita parehas sang Israel. The Lord, He is our God. The Lord, He is my God. Kag akon siya nga tindugan, akon siya isugid sa iban. Akon siya alagaron, nga may sinseridad sa akong tagipusoon. Kag akon siya saligan, in spite, nga bisan, hindi pa niya pagsabto ng akong pangamuyo. Hindi pa siya mag-provide sa akong nga mga kinanglanon. Kag siling pagani ni Job, bisan patyon pa ko. San patyon mo pa ko, Ginoo? I will still believe in you. Amen? Kabay pa nga, amo ng aton nga
pagtuo. And then, ginpamatud-an sang Dios nga nagsiling diri nga ini nga Dios nga magaunong man sa aton, magatindog man para sa aton. And then last nga example diri sa courage. Courage, of course, is not the absence of fear, but the ability to go on in spite of opposition, to go on in spite of difficulties. Kag ini ikatatlong example naton diri sa kabuhi ni Moses. Exodus chapter 4 verse number 10. Ano naman niya ang sa kabuhi diri yan ni Moses? Ang assurance nga ginhatag sang Dios sa kay Moses, makita naton diri Exodus chapter 4 verse number 10. And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue. Ginoo, way kita ko ya abilidad ya nga maghambal. I'm sorry, Ginoo. Hindi lang ko. Pero nakita sang Dios sa karakter, sa pamatasan, sa tagipusoon, sa kabuhi ni Moses, ang klase nga tawo nga gusto ya mag-lead sa iya mga katawhan. May kaisog. Inang kaisog. Kag inang kaisog nga ginhatag man mismo, gin-provide man mismo sang Dios sakay Moses. No? Kag ti ano ginimo sang Dios sakay Moses? Ha? Ano ginimo niya? Sa verse number 12, siling diri ni Moses sa verse 10, bao Ginoo tani, hindi lang ko kay hindi ko kabalo maghambal mo. Why ko sang naanad maghambal sa madamo sang tawo. Pero siling sang Dios sa kay Moses, so muning assurance sang Dios. Now therefore go, and I will be with thy mouth and teach thee what thou shalt say. Just go. Lakad lang. Lakad lang. Kaya ako lang bahala sa imo. Ako lang magtudlo sa imo kung anong iambal mo. Yes. Kaya kung kita magsalig kita sa aton iambal, ay bisan nga maka-encourage, basi maka-discourage pa. Ha? Kaya ti nga, normal kag natural, ano gani kita? Ha? We are, madasig kita ya maghambal, magkomentar. Hindi kita why kita naanad nga magpamati, anay, kundi waswas dayon kita hambal. Iyaya ni Moses, ang iyaya weakness, hindi siya kahambal, mayo. Siling sang Diyos, lakat lang. Kaya ko lang bahala sa imo. Kag ihambal ko sa imo, kung ano ang ihambal mo man. Meaning, kung ang Diyos, kung tugutan tang Diyos nga maghambal sa aton, kagamo man ang aton ipailinton sa iban, makahatag ina sang pagpaumpaw, makahatag ina sang encouragement, makahatag ina sang paghangkat sa isa ka tawo nga magsalig man sa sining buhi kag matuod nga Dios. Now, siling dira inang assurance bala kanami siniyo, I will be with thee. I will be with thee. Updan ko ikaw. Updan ko ikaw. Di siling sang pulong sang Diyos. If God be for us, ha? If God be for us, ano gani? Yes. Who can be against us? Sino pa ang magapamatok sa aton? Yung mga stress, inang mga distresses, inang mga discouragement, inang mga problema, ma-overcome nato na sa kusog sang Diyos.
Kagamunang ginhimo sang Dios sa sining mga tawo ngayon. No? Ginupdan sila sang Dios. Ang key, ang presensya sang Dios sa ila. Kagabay pa mo ng aton, amo ng aton iayo sa Dios. Lord, please, pabatsaga gid ako perme sang imo presensya. Ginoo, hindi ako maging comfortable kung hindi ko mabatsaga ng imo presensya. So Lord, please, make your presence felt sa akon nga kabuhi, sa akon nga tagipusoon. Yes, courage again is not the absence of fear. Kay si Moses, si Elijah, si Daniel, may mga fears sila. Pero na-overcome nilang fear because sang assurance ang Diyos sa ila, I will be with thee. And God will also be with us. Kung ano nga circumstansya, please be reminded sa pulong sang Diyos, God is with me. Kabay pang Ginoo magpakamayo sa nga po.